pagdedesisyon po yan, hindi po hawak ng Pangulo ang judiciary. Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic. It doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. Di dapat hindi na lang sinampahan ng kaso. Yusek, over the weekend, sinabi ni Ombudsman Remulla na hindi sila nagulat dito sa grant of bail kay dating Senador Revilla. At mukhang, to use his words, tinrabaho na mabigyan ng temporary liberty ang dating senador. And in that context, sinabi niya, it is an eye-opener that they have to fight harder against corruption. Has the Ombudsman discussed this with the President? At ano ho ang naging reaksyon ng Pangulo, and what does this administration intend to do about this? Na may tinatrabaho para mabigyan ng bail ang ilang personalidad. Nadinig po natin yan at nadinig din po ng Pangulo na it's supposed to be a whole-of-government approach. Kung nagtatrabaho po ang Ombudsman, nagtatrabaho ang ehekutibo na panagutin ang dapat na managot, obligasyon din po ng judiciary na maayos ang kanilang pagre-resolba sa kaso. So, wala tayong alam kung nagkausap sila, but definitely hindi naman obligasyon ng Pangulo na panghimasukan ang anumang trabaho ng Office of the Ombudsman. Kasi nga, independent body sila. So, di kailangan mag-report ni Ombudsman Remulla kay Pangulo.